Dedepensahan ni Emmanuel Navarrete ang kanyang WBO Super Featherweight belt laban kay Oscar Valdez. Mangyayari na nga po ang rematch ngayong December. Magiging undercard naman nila ang laban ni Rafael Espinosa versus Robeisy Ramirez. Dedepensahan ni Rafael Espinosa ang kanyang WBO Featherweight belt laban kay Robeisy Ramirez. Matatandaan nung unang laban nitong dalawa, natalo si Robeisy Ramirez. Kaya nakuha ni Rafael Espinosa ang WBO Featherweight. Si Espinosa ang nagsasabing gusto makalaban si Naoya Inoue kung aakyat na ito sa featherweight. Nakahanda raw itong magdepensa ng WBO belt laban kay Monster Inoue. Pero kailangan may panalo ulit ni Rafael Espinosa ang kanyang laban kontra Robeisy Ramirez. Bataan ito ng Top Rank Promotion mga tol, kaya madali lang ikasa laban kay Naoya Inoue. Pagdating naman kay Emmanuel Navarrete versus Oscar Valdez, isa rin dito ang posibleng makalaban ni Mark Magsayo sa super featherweight. Kung magtuloy-tuloy ang panalo ni Mark Magsayo, posible mga tol na makalaban din niya si Navarrete o kaya si Oscar Valdez. Magandang laban ito para kay Mark. Okay mga tol, sa ibang banda, natatawa ko dito sa nilabas ni Wonderboy Martin na video kung saan ginaya niya yung naging weigh-in ni Cuadro Alas Casimero. Ayan mga tol, magaan daw yung timbang pero nakahawak pala doon sa table. Ganyan kasi ang nangyari kay Cuadro Alas sa weigh-in niya, nakahawak sa table kaya sinita. Tinitira ulit si Wonderboy dito ng mga solid fans ni Cuadro Alas. Katuwaan lang ito para kay Wonderboy Martin, pero yung mga fans ni Cuadro Alas galit na galit. Mataas ang ranking ni Wonderboy sa super bantamweight. Sa ngayon kasi ang nakapila kay Naoya Inoue si Sam Goodman ngayong December. Pero may balita mga tol na binarat daw ang kampo ni Sam Goodman. Hindi binigyan ng malaking offer. Kaya kailangan daanin sa first bid ang laban ni Naoya Inoue kay Sam Goodman. Kapag ganyan kasi first bid mga tol, magiging open bidding ito sa mga promoter. Co-promoted by Top Rank itong si Naoya Inoue. Kung magkakaroon ng first bid, hindi lang Top Rank ang may karapatan na magbidding sa laban. Pwede maging open ito sa DAZN, PBC Promotion, depende kung sino ang interesado. Magkakaroon yan ng minimum offer. Kung sino ang pinakamataas ang offer sa mga promoter na makikisali sa bidding, yun ang magpapalabas sa laban. Kung hindi naman gusto ni Inoue na magdepensa ng IBF belt, pwede niyang ibakante ang kanyang IBF para hindi na niya kalabanin si Sam Goodman. Okay mga tol, sa ibang banda, promoter ni Cuadro Alas, problemado pa rin. Base sa kanyang interview sa Treasure Boxing, sa ngayon malaki daw ang problema ni Masayuki Ito kung paano niya ipagpatuloy ang pag-promote kay Cuadro Alas. Hindi pa 100% ang kanyang pasya kung paano ang gagawin kasi malaki daw ang problema niya sa Japan. Kasi sabi nga ni Ohashi, promoter ni Naoya Inoue, sinarado na nila yung pintuan laban kay Casimero. Siyempre si Masayuki Ito mga tol, ito na lang yung inaasahan niya para mabawi lahat ng gastos kay Casimero. Isang big fight laban kay Monster Inoue. Sayang yung time to shine. Ito na sana yung time to shine ni Casimero. Pero nahaluan pa ng isang issue dahil sa overweight. Okay mga tol, abang na lang tayo ng next update. Ingat!